Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, matapos nga pong maggaling-galingan ni Senator Hontiveros doon sa nangyaring debate sa Senado tungkol nga doon sa pagbasura or archive ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagsalita na po yung Supreme Court tungkol nga po doon sa sinite niyang mga kaso o jurisprudence na hindi po totoo yung mga pinagsasabi ni Senator Hontiveros. Kahit nga binara na siya ni Senator Marcoleta, talagang pinanindigan niya na meron nangyaring unanimous decision na binaligtad ng Supreme Court yung kanilang naging hatol pagkatapos na may magsampa ng motion for reconsideration. Ito pumutok to nung unang beses na after to ng nung debate ng do sa Senado na nagbigay ng nagkaroon ng citation si Hontiveros regarding nga dun sa League of Municipality versus COMELEC na sinasabi niyang unanimous decision yun. Tapos binaligtad yung kanilang ruling. So maraming nag-research tungkol dun sa sinabi ng Hontiveros at napatunayan niya ng mga vlogger, especially mga vlogger ang mga nag-check talaga. May video po tayo niyan. Panoorin niyo na lang po na sabi nga nagsinungaling nga daw si Hontiveros tungkol dun sa sinite niyang kaso. Ngayon, ito nagsalita na po yung Supreme Court at sinabi nga walang nangyaring ganun. So, humingi naman ng tawad si Hontiveros at sinabi nga niyang there's room for improvement sa kanyang pagkakamali. So, inamin niya yung pagkakamali pero uh, inamin niya pero meron pa siyang may pahabol pa siya na isang pang kaso na sinasabi niyang unanimous decision na binaligtad ng Supreme Court kasi nanindigan si Senator Marcoleta na wala pang nangyaring Supreme Court decision na unanimous na binaligtad yung kanilang ruling pagdating sa unconstitutional, ab initio, yung ganyan, void ab initio, tsaka yung sa uh, lack of jurisdiction, due process, yung mga ganong termino ba. So ito, panoorin po natin tong balitan to kung ano yung pinagagawa ni Hontiveros at ano pa yung pinaninindigan niyang unanimous decision daw na binaligtad ng Supreme Court. So ito panoorin natin. Pero siyempre bago ang lahat po, makikilambing lang po ng konti. Baka naman po hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV. Baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Pinamukha naman po ng Korte Suprema na mali po yung talaga, no? Halimbawang kaso po ni Senator Risa Hontiveros sa katwiran nitong may insidente na binaligtad ng Supreme Court ang isang unanimous decision nito. Tingnan natin ang detalye sa balita ni Mayan Corvera. The good gentleman's own position is based on his own speculation that the SC will not reverse its decision. Nawaw mali nga ba si Senator Risa Hontiveros nang sabihin nitong may binaligtad ng unanimous decision ng Korte Suprema? Tingin ko hindi siya nawaw mali. Winaw mali siya ng staff niya. Hindi lang natin alam kung abogado ba yung staff niya pero maraming nagsasabi na abogado raw yun. Aalala niyo yung may nagko-coach sa kanya. So sinasabi la abogado daw yun. So posible, hindi na sinasabing siya ang nagbigay pero staff niya yung nagbigay nung kodigo na sinasabi nga niyang meron siyang meron daw SC ruling na unanimous decision na binaligtad ng Supreme Court. Kasi kung titingnan mo rito, confident siya rito sa sinasabi niya na merong ganung ruling. Korte Suprema, sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin nito sa Senado na unanimous ang desisyon sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Pinayuhan pa nito ang tanggapan ni Hontiveros na tignan ng online library at Philippine Reports ng Korte Suprema para sa tamang citation ng mga judicial records. Sa botohan ng Senado nitong Miyerkules, sa issue ng Articles of Impeachment, nagkasagutan sina Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta. Kinontra kasi ni Hontiveros ang pahayag ni Marcoleta
na imposible ng baliktarin ng Supreme Court ang unanimous ruling tungkol sa articles of impeachment kaya dapat na itong i-dismiss. Unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Pero naglatag ng kanyang resibo si Hontiveros. 'Di ba? Diyan pala makikita nyo na yung ano ni Marcoleta, talagang tiwalang-tiwala siya sa sarili niya na wala pang nangyayaring ganun. Kasi ikaw ba naman maghahamon ka pa kung sino daw may abogadong tatayo dyan sa harapan para sabihin may nangyaring ganun. Ultimo nga si Kiko Pangilinan hindi tumayo para panindigan na or para kontrahin yung sinasabi niya. At sigurado tayo may mga nanonood din mga abogado dyan na wala man lang tumayo para sabihin meron. 'Di ba? Ang lakas ng loob dito ni Marcoleta na talagang panindigan yung sinasabi niya pero hindi nagpatinag dito si Hontiveros. Yun ang nakakatawa. Resibo si Hontiveros. Has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Yan, take note po yung ISAA et al. Versus yung Green company na sinasabi ni Hontiveros. Very ano yan, very hindi naman critical pero yun yung isa sa mga pinaninindigan niya Yung dalawang yun, League of Cities versus COMELEC. Yung una kasi tinabla na ng ano yun, ng Supreme Court. Dahil hindi siya unanimous, majority decision po yun na nireverse po ng Supreme Court. So, magkaiba yung unanimous sa majority. Siyempre, pag may majority, ibig sabihin, yung isang panig, hindi niya nakuha yung number of votes na dapat niya makuha para sabihin siya yung dineclare na panalo. Sa unanimous kasi talagang wala man lang isa. Kasi kahit kung may isa man lang nag-iba ng opinion, hindi na siya unanimous. So majority decision na mangyayari dito sa impeachment. Majority, 13 judge ng Supreme Court bumoto tungkol sa unconstitutional na impeachment. Tapos yung isa nga, sinasabi ko sa inyo, yung ISAA versus yung Green Bio na sinasabi ni Hontiveros, pakitandaan po ninyo. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26. Matapos ang statement ng Supreme Court, umamin naman ang pagkakamali si Hontiveros, mahalaga raw na itama ang kanyang pagkakamali. Pero nanindigan siya na may desisyon ang Korte Suprema na binaligtad. Yan ang kaso na Yun ang problema. Okay na naman magkamali kung wala ka sa tamang forum. Kung naggaling-galingan ka lang sa isang interview, mga sabihin natin interview na siguro, press conference, mga ganyan. Pwede pa kasi mga bigla ang tanong. Pero dito kasi, di ba dito? Ika nga sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Bago yung debate na yan, binigyan na sila ng assignment na pagbasahin yung naging ruling ng Supreme Court. So, doon pa lang, dahil makikipagdebate ka, kailangan lahat ng sasabihin mo is napag-aralan mo na, nakita mo na research mo na para lahat ng mga sasabihin mo pwede mong ipanalo, pwede mong yun yung ibabala mo. Nangyari rito, debate ng Senado Doon ka pa nag-cite ng wrong information. So, ibig sabihin, mini-mislead mo yung mga nanonood dahil nga kailangan mong magbida-bida. So, kahit na mali-mali na yung sinasabi mo, paninindigan mo pa. So, nakikita tuloy ng taong bayan na yung pattern tungkol dun kay alias Rene. Naalala nyo yun, di ba? So,
una pinanindigan nila na totoo yung sinasabi ni alias Rene tungkol sa kay Kibuloy, sa kay OJC, kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte. Tapos eventually, biglang babaliktad yung kanilang testigo. So same thing din dito. Pinanindigan niya na tama yung kanyang sinasabi na reversal nga daw ng unanimous decision, dalawa. Tapos dito bigla kang aamin, kakambyo ka na, ay nagkamali ako okay lang naman yan kasi at least naiko-correct siya. Hindi pwede yung gano'n na sorry na lang dahil nagkamali ka pero ibinibidaw, pinaninindigan mo. Ano iisipin ng mga nanonood? Na tama yung sinasabi mo? Tapos bigla kang kakambyo. So hindi dapat gano'n. Pagdating kasi sa korte, hindi uubra yung ganyan. Doon palang dismiss na yung magiging kaso dahil mali-mali yung sinasait mong mga jurisprudence. Kaso ng Agri Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia na dinesisyonan noong July 2016. Pero sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng ikumpara ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema sa BT Talong. Yung Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Yung Isaa et al. Versus yung Green Bio, di ba? Ang pinag-uusapan dito, impeachment. So sa impeachment, ang pinag-uusapan, unconstitutional, void ab initio, tag dito yung due process. Yun, medyo nabablanko tayo kasi madami masyadong yung mga terminology medyo wala kasi sa ating mga bihira natin gamitin kaya hindi natin masyadong natatandaan. Pero yun nga, wala doon sa yung tatlong binanggit ni Marcoleta, wala doon sa kaso ng Isaa at et al. Ano ba yung kaso ng Isaa et al. Versus Greenpeace Bio? Tungkol po sa talong. Ngayon, ito si Ontiveros, ikukumpara yung impeachment dun sa talong. Kaya ito, panoorin po natin dito si Senator Marcoleta. So ng Korte Suprema sa BT Talong. yung BT Talong. Yung bio... Yung mga modified. biotech, bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT Talong palang issue Yung doon. BT Talong yan Oho. Kasi nga yung Pero yung ano nangyari kay Ontiveros, pati yung talong, ginagamit na para, alam mo yung gawing panabla tungkol sa impeachment. BT Talong versus impeachment, ikukumpara. Kung di ba naman, napakagaling na nagbigay sa kanya ng suggestion na ikumpara mo yung talong doon sa impeachment. Di ba? Inialaglag ginagawa ng kakatwa. Di ba? Pinagtatawan dito si Ontiveros na yung talong igagamitin laban sa impeachment. nga yung iba, teka, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain noon. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. May payo naman si Marcoleta kay Hontiveros. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko, wala pa akong nakitang ganyan. Naniniwala naman si Marcoleta na hindi na mababago ni Hontiveros ang kanyang maling impormasyon kahit pa magpaliwanag. Itinulad pa ni Marcoleta sa isang trap sa isda si Hontiveros na pumasok pero hindi na makalabas. Yung malisasad dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun Yung parang Palit na palitan pagpasok dulo. mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. May Corvera para sa mata Kumbaga doon pinadama lang ni Marcoleta si Ontiveros. Sinayaan niya lang ng hinayaan magsalita. Kasi nga may kasabihan tayo, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. So dahil dun sa pagmamagaling, pagbida-bida ni Ontiveros, dun siya nadali. At hindi na mababawi yun dahil yun on record na. So every time na may gustong malaman na itong si Ontiveros, kumbaga kung
gusto nyo makita, di ba? Ay, yan ay mapapanood ng mga henerasyon niya, yung mga sumusuporta sa kanya, yung mga, sabihin natin yung mga new generation, makikita yung pagkakamali ni Ontiveros. So, hindi na mabubura yan, lalo na sa panahon natin yun ng internet. Hindi na mabubura yan sa dami na nag-content sa pagkakamali niya. Ito, kahit ano pang sabihin niya, ang mali at hindi niya inaamin kay Marcoleta na siya ay nagkamali. So, ganun talaga ang mangyayari. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.